Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Popoy. Taong 1961. Bindoy, Negros Oriental. Nang mga panahong ito sa bukiran ng Bindoy, may kumakalat noon na kababalaghan tungkol sa mantalaga. Isang uri ng hayop na kamukha ng pugita. Pero malaki at higante. Malapad. Matambok at mahaba ang galamay. Nakakatakot ang mga mata na sinlaki ng batya. Ayon sa mga nakakita, naninirahan sa ilog ang nilalang. Ngunit hindi lamang ang mantalaga, kundi madami pang kakaibang pangyayaring umiiral. Mula sa bukid, dadaan ang ilog sa maraming nayon at ang bukana ay dating sementeryo noon na tinatawag na ngayong Bliss. At sa katunayan, ang mantalaga ay naging panakot na sa mga kabataan. Ayon kay Popoy, 12 gulang pa lamang siya na mga panahong yon. Madalas na itong maligo sa ilog. Palagi naman itong sinasabihan ng lola. Ngunit ito lamang ang tinutugon ng binata. Naku po lola, pati ba naman ikaw? Si nanay din ganun eh. Panakot nyo lang yan sa akin. Eh di ba nasa bukid naman yung mantalaga? Paano makakarating yun dito sa babaan? Ay, sige na po, aalis na ako. Kasama ko naman po yung mga kaibigan ko eh. Wika ni Popoy. Kasabay ng pagpapaalam. Pangiti-ngiti pa ito habang papalayo sa tahanan. Ngunit makikita sa mukha ng lola ang labis na pag-aalala. Ang lola ni Popoy ay tawagin na lang natin sa pangalang Pilipa. Kaya ganun na lamang ang pag-aalala niya sa apo. Dahil siya mismo nakita na ang sinasabing mantalaga. Namataan ni Lola Pilipa ang nilalang noong panahon ng digmaan. Habang nagsasalok ng tubig sa ilog para ibigay sa mga tao na naging refugee sa digmaan. Tulad sa mga kwento, malaki at hindi hamak na nakakatakot na may kulay itim ang balat nito. Pero hindi naman naatake si Lola Pilipa. Ang sabi pa ng matanda, akmang sasalok pa lamang, nakita na niya ang malaking dalawang mga mata nito. Kumikinang pa habang sumasabay sa daloy ng ilog. Napaatras si Lola Pilipa sa sobrang gulat. Hindi na ito nagdalawang isip pang lumayo. Hanggang sa tumakbo at umalis na lamang ito sa lugar. Nang ipagsabi naman yon sa mga kasama at maging sa mga refugee, walang naniwala sa kanya. At sa halip, sinabihan lamang siyang gutom o hindi naman kaya dahil sa tensyon na dulot ng digmaan. Kaya wala nang nagawa pa si Lola Filipa noon kung hindi isarili na lamang ang natunghayang kababalaghan. Sa likod ng mga karanasan na matanda at sa mga sinasabi sa apo, walang-wala at hindi tumalab kay Popoy ang mga paalala. Ang sabi lamang ng binata, nasa tamang edad na ito at hindi siya natatakot. Maging totoo man ang sinabi ng lola o hindi. Marami din namang tao na katulad ni Popoy na hindi naniniwala sa nilalang. Dahil na rin sa pag-usad ng sibilisismo
Iniisip nila na napaka-imposible nitong mangyari. Paano ba naman? Walang pugita na umaabot sa bukid. Kung meron man, malapit ito sa dagat at hindi din ganon kalaki na halos okupahin ang magkabilang banda ng ilog. Tinatawanan lang ni Popoy ang lahat. Ngunit hindi niya alam na ang pagkukutya at pagwawalang bahala ang magpapabago sa pananaw at buong buhay. Pagkatapos magkita-kita ng mga kaibigan, dumiretso kagad sila sa ilog. Hindi ko nababanggitin kung saang bahagi, basta parte lamang ito ng ilog. Naligo at hindi magkawari sa tuwa ang magkakaibigan habang nagtatampisaw at nagbabatuhan pa ng putik. Nasa mababang bahagi lamang sila ng ilog noon dahil kakabaha lamang at may parte na lumalim na halos 2 tao ang lampas. Nangyari ito sa ilog dahil sa ilang linggong pagbagyo sa lugar. Subalit na mga sandaling yun, bagaman may kalaliman pa ang ilog ay napakalinaw nito. Kumikinang na tila salamin at tagos sa buhangin ang nakikita ni Popoy. Habang tumatagal, nagkayabangan na ang magkakaibigan. Nagpabilisan silang lumangoy at pahabaan ng hininga, tulad ng ginagawa ng mga normal na kabataan. Nagsusukatan kung sino ang mas matibay, matapang, mabilis at malakas. At kapag nagkapikunan, hindi pa maiiwasan ang magsuntukan. Nagsimula na ang paligsahan. Masaya si Popoy sa subok na ito dahil likas sa kanya na mabilis lumangoy. Nanalo si Popoy at halos lahat ng subukan na magkakaibigan. Siya ang nagwagi maging ang patagalan ng pagpigil sa hininga. Siya ang kinilala ng mga kaibigan na pinakamalakas. Hanggang sa umabot na sa punto, nagyabang na si Popoy. Sinabi ng binata na lalanguin niya ang malalim na bahagi. Tatawirin ang kabila bago sisisid sa malalim at kukuha ng lupa. Ebidensya na sinisid niya ang bahaging yon. Sa lilim ito ng napakalaking puno ng akasya, kung saan kinakatakutan dahil ayon sa mga tao sa lugar, doon naninirahan ang mga lamang lupa. Pero hindi na alintana ni Popoy ang mga sabi-sabi. Kaya matapos niyang sabihin na pupuntahan niya ang malalim na bahagi, kaagad namang nagsigawan ang mga kaibigan. Ang iba, sigaw na nag-aalala. Habang ang ilan naman, pagbubunyi at inihimok si Popoy upang ipagpatuloy ang gagawin. Inaamin noon ni Popoy. Kinakabahan siya kahit alam niya sa sarili na kaya niya naman. Pero nilabanan niya ang takot. Huminga ito ng malalim at nagumpisang maglakad papunta sa gawing delikado. Hanggang sa unti-unti itong nasilungan ng puno ng akasya. Nakaramdam si Popoy ng panlalamig. Bagaman sigurado sa sarili na hindi totoo ang mga mantalaga, ngunit hindi ito mawala sa isipan. Noong dumilim na ang tubig, umuhulma sa isipan ng binata ang figurang pinapaliwanag ng lola patungkol sa nilalang. Nilibot niya ng tingin ang paligid. Malawak ang nasakop ng malalim na tubig at hindi niya makita ang buhangin. Anino lamang na kulay itim at may malaking butas. Nakita niya ang mga kaibigan habang nakatanaw sa kanya. Nagtatalon pa ang mga ito.
ngunit hindi niya marinig ang sinisigaw. Naglakbay ang diwa ng binata dahil sa matinding nerbiyos. Nabahag si Popoy. Pero naisip ng binata na kapag umatras siya, siguradong kukutyain at bababa ang tingin sa kanya ng mga kaibigan. Nang mga sandaling yun, hindi man niya kabisado ang dasal sa Ama. Nabanggit niya ito sa isip ng balibaliktad. Hanggang sa sinimulan na ni Popoy na ilubog ang katawan. Pinadyak ang mga paa at mabilis na sinagwan ang mga kamay para makalangoy sa ilalim at makatawid sa kabila. Nang nasa gitna na ng malalim na bahagi, pinikit niya ang mga mata dahil ayaw niyang makita ang ilalim. Sobrang lamig ng tubig na tila nanunuot sa kalamnan. Pakiramdam niya ay tinutusok siya ng karayom. Dumagdag pa ito sa matinding takot ni Popoy. Kaya mas binilisan niya ang paglangoy. Nang makapanan niya ang mga damo sa kabila, kaagad niyang binuka ang mga mata at dali-daling kumabig sa tabi. Tinaas pa ang dalawang kamay at kinaway ito sa mga kaibigan. Ngunit bigla na lang bumagsak ang balikat ni Popoy. Nang maalala niyang sisisirin niya pa ang ilalim. Iba't ibang katagana ang nabitawan ng binata. Mabigat na salita kasabay ng pag-iling. Subalit wala na siyang magagawa. Naroon na ito at kailangan niyang gawin ang mga pagyayabang. Kumaway muli si Popoy bilang pahiwatig na sisisid na ito. Nahinto naman sa pagsasaya ang mga kaibigan. Kitang-kita ang seryosong mga mukha at natahimik. Ilang sandali lang. Humugot ng malalim na hangin si Popoy at noong akma na siyang sisisid. Bigla na lamang natigil ang binata. Tila sasabog ang dibdib sa gulat. Nang masilayan niyang mas umitim ang tubig. Kitang-kita ng mismong mga mata ang unti-unting pagbuka ng malabatya sa laki ng mga mata. Kumikipat-kipat pa ito kasabay ng mahinang pag-alo ng tubig. Nakaramdam ng pagsusuka si Popoy, dulot ng matinding nerbiyos. Natigil panandalian ang hininga. Kinipat din niya ang mga mata upang patunayan kung totoo ba talaga ang nakikita. Nilapit niya ang mukha sa tubig. Tinitigang maigi kung hindi ba yung guni-guni lamang. Subalit hindi. Totoo at gumagalaw pa ang mga mata ng nilalang. Habang paangat sa kanya, may gumagalaw din na maitim at malalaking galamay. Nanigas ang katawan ni Popoy. Marahan siyang kumabig sa tabi at ginigilid ang mga mata upang tanawin kung saan siya tatakbo. Ngunit tila napakabigat na ng katawan. Kinakabig niya ang mga paa pero hindi na siya umuusad sa posisyon. Nalukob na matinding kilabot ang diwa ng binata. Kaya nagmistulang sinemento ang kabuuan ng katawan ni Popoy. Hindi na lamang niya pinilit pang umahon sa tabi. Hinayaan na lamang niya ang sarili na makipagtitigan sa nilalang at antayin kung anong gagawin nito sa kanya. Sumaglit siya ng tingin sa mga kaibigan at mas lalo pa itong nagpatakot sa kanya dahil hindi na niya makita ang mga ito. Tanging mga bato na lamang na nakahanay at nakita pa niya ang kabuuan ng lugar. Tila nag-iba kumpara kanina. Nagmistulan itong gubat. Nakakakilabot tignan ang naglalakihang mga puno na may mga baging.
Kasabay pa ang taghoy ng hangin na malahiyaw na mga kaluluwang nagsusumamo. Alam niya sa sarili na mga oras na yon, malayo na siya sa realidad. Maya-maya lang, binalik niya ang tingin doon sa nilalang. Hindi pa rin siya makagalaw. Tila napako na siya doon. Pinapahiwatig na talagang nais ng kalikasan na ipakita ang kababalaghang nakatago sa likod nito. Hanggang sa nagsimulang gumalaw ng malakas ang tubig na tila bumababaw. Ngunit lumantad sa harapan mismo ni Popoy ang napakalaking makintab. Bilog na ulo ng nilalang. Sobrang itim ng balat kahit tinatamaan pa ng sinag ng araw. Tila aspalto sa itim. Unti-unti niyang nasisilayan ang mga galamay na umaangat papalapit sa kanya. Hanggang sa nagpatay-sindi na ang mga mata ni Popoy. Malapit na itong panawan ng diwa. Ngunit bigla na lang siyang nakarinig ng malamig na boses na tila hele na mga anghel na nagpabalik sa kanyang ulirat. Hinahanap pa niya ito kung saan nanggaling. Bata, di naniniwala ka na ngayon. Pero sa likod ng nararamdaman mong pagkatakot, hindi nananakit ang mantalaga. Ang pangalan niya ay Wahoo, alaga ko. Wika ng kung anong nilalang sa isipan ni Popoy. Nawala ng bahagya ang takot ng bata. Ngunit hindi niya matukoy kung sino at anong klaseng nilalang ang narinig niya bukod sa mantalaga. Hanggang sa may umihip sa batok, bigla na lang narinig niya ang boses ng mga kaibigan. Laking pagtataka niya noon. Nakita niya ang mga ito na naroon sa mga nakahanay na bato. Bumalik na sa normal ang paligid, kung saan nakita niya ang maliit na kamalig sa unahan na may naglalabang matandang babae. Napansin niyang nakatitig ito sa kanya. Halatang natatakot. Bumalik na din sa normal ang katawan ni Popoy. Nakakagalaw na siya. Dahil dito tinignan niya muli ang tubig. Ngunit wala na doon ang mantalaga. Nang mga sandaling yun, wala nang pagdadalawang isip niyang lisanin ang lugar. Kaagad siyang naglakad paakyat papunta sa puno ng akasya. Diretso sa pinaglagyan ng damit at tsinelas para umuwi. Nagtataka naman noon ang mga kaibigan nang tanawin niya ang mga ito. Nagkakatitigan pa at kitang-kita ng binata ang mga kilos na tila naninibago sa kanya. Napakatahimik ni Popoy habang papauwi. Kahit basa pa ang katawan, ramdam niya ang paghahalo ng masaganang pawis. Nang makarating naman ito ng tahanan, kaagad nagbihis at nagtago sa silid si Popoy. Pinipilit niya ang sarili na hindi paniwalaan ang mga natunghayan. Ngunit hindi siya maaaring magkamali. Malinaw pa sa sikat ng araw. Dama niya noon ang aura ng paligid na talagang kakaiba kumpara sa realidad. Naalala din niya ang boses na narinig sa hindi matukoy na nilalang. Dahil hapon na, oras na ng pagtulong sa ina para sa pagpapakain ng mga hayop. Pero nanatili lamang si Popoy sa loob ng silid. Nilalamig pa rin ang katawan. Hanggang sa inabot na lamang ng gabi ay naroon pa rin si Popoy. Kaya naman, hinanap na siya ni Nanay Susing at Lola Pilipa.
hanggang sa napadaan ang mga ito sa silid at nakita si Popoy. Nakatalukbong ng kumot at sobrang taas ng lagnat. "Ah, ano bang nangyarit nilalagnat ka? Teka susing, kinukumbulsyon ng batang ito. Sandali lang at kukuha ako ng gamot." Wika ni Lola Felipa. Kaagad naman itong kumuha ng gamot at pinainom sa kanya. Habang si Nanay Susing naman, balisang-balisa ang muka. Nag-aalala dahil wala pa naman ang tatay niya noon. Nasa malayo upang magtrabaho. Binantayan si Popoy ng nanay at lola. Hindi siya makatulog noon. Sobrang lamig lamang ng pakiramdam. Pero napakainit na pala para sa lola at nanay. Inabot na lamang noon ng madaling araw. Nagdidiliryo na si Popoy. Dito na nabulabog kahit ang kanilang mga kapitbahay. Paano ba naman? Hindi na iwasan ni Nanay Susing na magsisigaw dahil sa sobrang pag-aalala. Dinala sa ospital si Popoy. Nalapatan kaagad ng mga gamot kaya bumaba na ang lagnat. Pero sa hindi malamang dahilan, ilang oras lang ay biglang nanumbalik sa lakas ang kanyang katawan. Yun bang kakagising lamang sa umaga at napakakondisyon. Bumangon si Popoy sa higaan na siya namang labis na ipinagtaka ng nanay at lola. Sinabi ni Popoy, wala naman siyang nararamdamang sakit sa katawan. Tumawa pa ito upang ipakita sa nanay at lola na maayos na siya, upang hindi na mag-alala ang dalawa. Magpaganoon pa man, kahit nanumbalik na ang lakas ng binata, 2 araw pa din siyang nanatili sa ospital upang maobserbahan ng doktor. Pagkauwi naman ng tahanan, dito na sinabi ni Popoy sa lola ang mga nakita. Hindi nakapagsalita ang matanda. Sinabi kagad nito sa nanay niya na ipatingin si Popoy sa albularyo. Dagdag pa nito, may mangyayari kay Popoy ilang araw mula ngayon. Kaya dapat itong ipagamot. Panay naman ang iling noon ni Popoy. Sinasabing ayos lamang siya. Pero giniit pa rin ng matanda ang gagawin. Ganon na rin ang naging simpatya ni Nanay Susing. Dahil naniniwala ito kay Lola Felipa. Dinala sa manggagamot si Popoy. Tinawas pa ito at nakita niya ang mga ginawa ng manggagamot. Naglagay ito ng durog na uling sa dahon ng gabi at pinausukan. Nang matapos, nilagay ang uling sa batya na may tubig. Ano ito? Ngayon lang ako nakapagpalitaw ng ganitong resulta. Naengkanto ang batang ito at hindi ko matukoy kung ano. Basta, sumusunod ito sa bata. Dahil gusto si Popoy ng engkanto. Yung engkanto na nasa ilog. Wika ng manggagamot. Nagpayo ito na alayan nila ang engkanto sa lugar kung saan nabati si Popoy. Maraming klase ng prutas at karne. Nagpadugo pa ng manok sa lugar. Ngunit wala pa ring epekto. Sa paglipas pa ng ilang araw, naranasan ni Popoy ang kakaibang pakiramdam. Narinig muli niya yung boses ng babae. Nakikita din niya sa kahit saang anyong tubig ang mantalaga. Kahit maghuhugas lamang siya ng pinggan, nakikita niya ang refleksyon ng nilalang.
at paulit-ulit na itong nilalagnat. Labis nang nag-aalala ang lola at nanay ni Popoy. Hindi na malaman ang gagawin at panay bisita sa albularyo sa mga ipapagawa nito. Kung ano-ano na lamang ang payo, ngunit wala pa ring bisa. Hanggang sa sinabi na lamang ng albularyo na makipagkita si Popoy sa nilalang nang siya lamang mag-isa. Dito ikukumpisal ni Popoy ang pagkakamali sa paniniwala at hihilingin na lubayan na siya nito. Hindi mawari ni Popoy kung gagawin ba niya ito o hindi. Dahil naiisip niya pa lang ang lugar ay nauunahan na kagad siya na matinding kilabot. Ngunit sinabi ng albularyo na kapag hindi ito ginawa ni Popoy, maaaring mas lalo siyang mapahamak. Binigyan si Popoy ng tawas at ilang mga pangontra. Kahit alam ng albularyo na wala itong patama sa klase ng nilalang, nakakaharapin ni Popoy. Pinili na lamang ng binata na gawin ito sa pagnanasang. Yun lamang ang paraan upang maging malaya na samantalaga. At sa naririnig na boses, araw noon ng linggo, hindi yon malilimutan ni Popoy. Pinagsimba muna ito bago puntahan ang lugar. Baon ang matinding takot. Mag-isang pinuntahan ni Popoy ang bahagi kung saan niya nakita ang nilalang. Para itong lumulutang noon sa hangin. Tila iniwan ng sariling ulirat at kaluluwa. Nakatayo ito sa gilid ng malalim na tubig. Nagmumuni-muni na magpakita muli sa kanya ang nilalang. Pero wala. Inabot na ng hapon si Popoy na walang mantalaga na nagpakita. Dahil nabagot na ang binata, pinili na lamang niyang umuwi. Halong pagkadismaya ang nararamdaman noon ni Popoy. Pero pagtalikod niya, narinig ng binata na tumampisaw ang tubig. Muling nagbago ang buong paligid. Nagtayuan ang mga balahibo ni Popoy ng sandaling yon. Alam niya sa sarili ang nangyayari. Pamilyar ito sa kanya. Inaasahan niya noon na makikita ang mantalaga kapag lumingon sa tubig. Sinuntok ni Popoy ang dibdib. Nagbabaka sakaling mapatay ang matinding pagkabog ng puso. Umiral sa kanya ang kilabot hanggang sa marahan niyang inikot ang katawan. Kasabay ng unti-unting pagsilay sa ilog. Nanlaki ang mga mata ng binata nang muling makita ang nilalang. Ganun pa rin ang posisyon. Tila kumikindat pa sa kanya habang nasa ilalim ng tubig. Dito na nagsalita si Popoy. Nang hihingi ng paumanhin, patawad, pagmamakaawa at lahat ng hiling ay sinabi. Hanggang sa narinig niya muli ang boses ng babae. Pero tumatawa lang ito. Halakhak na papalayo ng papalayo. Ilang sandali lang. Nawala na ang nilalang at nanumbalik na ang itsura ng paligid. Nakahinga ng maluwag si Popoy. Nakaramdam ng gaan ng kalooban. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Naisip niya na baka hindi pa rin siya lulubayan ng kababalaghan mula sa mantalaga. Umuwing balisa si Popoy at sinabi ang lahat sa lola. Pati na rin sa manggagamot ang mga nangyari. Ngunit wala nang sinabi pang iba ang manggagamot. Maliban na lang sa antayin ang magiging resulta sa ginawa ng binata. Ilang araw ang nakalipas. Wala nang pagpapakitang nangyari.
Hindi na rin niya naririnig ang boses ng babae. Naging normal na ang lahat kay Popoy at bumalik na rin ang gana ng binata. Makalipas pa ng maraming araw, tuluyan nang nawala ang mga kababalaghang bumabalot kay Popoy. Batid ng manggagamot na tuluyan ng nilubayan ng nilalang si Popoy. Mula noon, hindi na naligo pa si Popoy sa ilog. Maraming mga kaibigan niya ang nagtaka. Ngunit hindi niya sinabi sa mga ito ang nangyari sa kanya. Ito na rin ay upang maging normal lamang sa mga kaibigan ang lahat. Batid nila na hindi siya naniniwala sa mga nilalang. Kaya hinamak siya nito at sinubok ang buhay. Magpasa hanggang ngayon, naaalala pa ni Popoy ang pagpapakita sa kanya ng nilalang na kung tawagin ay man talaga. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Pan. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Mindoro. Masayang naninirahan sa liblib na nayon ang pamilya ni Pan. 10 taon pa lamang nang lumipat ang pamilya sa Mindoro. Malayo man sa Kabiasnan, masaya naman ang pamilya. Degasera lamang ang kanilang ilaw sa tuwing sasapit ang gabi. Paglalako ang kinabubuhay ni Nanay Dina. Samantalang pagkakarpintero naman ang ginagawa ni Tatay Hil. Simple man ang buhay ng pamilya at salat sa pera. Ang mahalaga sa kanila, may makakain sila sa araw-araw. Bata pa lamang, mulat na sa realidad si Pa na mahirap mabuhay sa mundo, lalo na kung pinanganak kang mahirap. Ngunit hindi yon naging dahilan para sumuko sa buhay. Masipag pa rin itong pumasok ng eskwela. Kahit 2 ilog ang tinatawid makapasok lamang sa paaralan. Tay, gusto mo po bang hilutin ko yung likod mo? Mukhang pagod ka na po sa pagkukumpuni sa kabilang baryo eh. Wika ni Pan. Napangiti naman si Tatay Hil sa sinabi ng anak. Naku, wag na lang ako ang hilutin mo anak. Ang nanay mo na lang. Panigurado masakit ang mga paa niya sa paglalako. Tugon ni Tatay Hil. Kagad namang lumapit si Pan sa tabi ng ina. Kagad minasahe ang mga paa nito. Nako, ang sarap naman yan anak. Ang sakit talaga ng mga paa ko. Sa layo ba naman ang nilalakad ko sa paglalako eh? Wika ni Nanay Dina. Hayaan niyo po, Nay. Tay, kapag nakapagtapos po ako ng pag-aaral, ako na po ang kakayod para sa inyo. Ihinto na po kayo sa pagtatrabaho. Ako naman po ang bahala. Tugon ni Pan. Ay sana nga anak. Huwag ka magbabago at palagi mong isaisip ang turo namin sa iyo ng nanay mo. Wika ni Tatay Hil. Oo naman tay. Ika nga sa kasabihan eh, hindi ka makakarating sa iyong paroronan kung hindi ka marunong tumingin sa iyong pinanggalingan. Wika ng anak. Napangiti ang mag-asawa sa sinabi ng anak. Habang tumatagal at nagbibinata si Pan, nanatili ang samahan ng mga ito. Kahit napagod na sa hanap buhay ay masaya ang mga magulang ng binata dahil sa sigasig nito sa pag-aaral. Pinagbutihang maigi ni Pan ang kanyang pag-aaral hanggang sa nakapagtapos ito ng high school na may mataas na karangalan. Tuwang-tuwa ang mga magulang ni Pan sa nakamit nito.
hanggang sa nagkolehiyo si Pan. Hindi nito nakalimutan ang pangako sa mga magulang at palaging bilin ng mga ito. Nagpa siya ang binata na magkolehiyo sa Maynila. Kaya naman, nakitira ang binata sa bahay na matalik na kaibigan ng ama. Natawagin na lang natin sa pangalang Ling. Mabait naman yung kaibigan kong yun, anak. Pagbutihan mo ang pag-aaral mo, ah. Lagi kaming nakasuporta sa iyo. Anak, tandaan mo magkalayo man tayo. Palagi ka namin naiisip ng tatay mo. Ayos ba yon? Mahal na mahal ka namin. Wika ng mga magulang. Lumuluhang niyakap ni Pan ang magulang. Hinalikan ang mga ito sa pisngi. Palagi ko pong tatandaan ang mga sinabi niyo sa akin, Nay, Tay. Hindi ko po kayo bibiguin. Tugon ni Pan. Matapos na makapagpaalam sa isa't isa ay umalis na ang binata. Nagpunta na ito sa Maynila sa poder ni Ling. Pagkarating sa Maynila, nagulat si Pan dahil ibang-iba ang itsura nito sa kanilang probinsya. Moderno at napakalawak. Kaagad namang sinundo ni Ling ang binata. Dinala sa tahanan na ubod ng laki. Wala kang dapat isipin dito sa bahay ko, Pan. Dahil katulong na ang bahala sa lahat. Magsumikap ka sa pag-aaral. Dahil yun lang ang kayamanan na may ipapamana sa iyo ng mga magulang mo. Paalala ni Ling. Mabait naman ito kagaya ng sinabi ng ama. Ngunit mula ito sa pamilyang antingero at napansin kagad ni Pan ang mga suot nitong burloloy sa katawan. Gayunpaman, hindi na lamang pinansin pa ni Pan ang kakaibang kilos ni Ling. Itinuon na lamang ang atensyon sa pag-aaral. Sa pagsisimula ng klase, naging mahirap kay Pan ang makisabay sa mga kamag-aral. Lalo pat hindi nito kabisado ang lugar. Ngunit hindi nagtagal ay nasanay din ang binata. Halos araw-araw dinarasal ni Pan na makapasa sa kanyang pag-aaral at sa kursong napili. Nagpatuloy sa buhay si Pan. Naging inspirasyon niya ang magulang kagaya ng sinabi sa kanya ni Ling. Habang tumatagal, nagiging malapit na sa isa't isa si Ling at Pan. Kuya Ling, ano po ba yung ginagawa mo? Napansin ko po kasi na palagi mong dinadasalan niyang kwintas sa suot mo eh. Tanong ni Pan. Napangiti na lamang si Ling sa sinabi ng binata. Ito ba? Ito ang mutya ng ipo-ipo. Hindi ko alam kung naniniwala ka ba sa mga ganito. Pero ang tatay mo, naniniwala siya pero matagal na niyang tinalikuran ang tungkulin. Buhat na maging anak niya. Tugon ni Ling. Nagulat naman si Pan sa sinabi ng Ginoo. Dahil ni minsan, walang nabanggit ang ama tungkol sa mutya at hindi din yun alam ni Pan. Mutya? Totoo po ba yun? Hindi pa po ako nakakakita ng ganyan. Tsaka wala sa akin nabanggit si tatay tungkol sa ganyang bagay eh. Muling wika ng binata. Ganun ba? Dahil naumpisahan ko naman na ikwento sa iyo. Itutuloy ko na lang pero interesado ka bang malaman? Tanong ni Ling. Opo naman. Gusto ko pong malaman kung ano ba ang mutya na tanga ni tatay. Tsaka ano po ba yung mutya na yan dahil limitado lang po ang nalalaman ko sa ganyan eh. Tugon ng binata. Napangiti naman ang Ginoo sa sinabi ng binata. Nagsimula nang magkwento si Ling tungkol sa nakaraan nila ng ama ni Pan. Halos kasing edad mo pa lang kami noon ng tatay mo.
Nang magtangan kami ng mutya, ang akin ay mutya ng ipo-ipo, samantalang sa tatay mo naman ay mutya ng bulalakaw. Naging tagapagtanggol kami sa probinsya. Walang takot na kinakalaban namin ang mga aswang, kahit na malalakas ang mga ito. Kaso nakilala ng tatay mo ang nanay mo, hanggang sa nabuo ka. Kaya naman tinalikuran ni Hil ang tungkulin at namuhay ng payapa. Pagsasalaysay ni Ling. Nasa na po kaya yung mutya na tanga ni tatay? Tanong ni Pan. Hindi ko alam sa tatay mo kung saan na niya dinala yung mutya na tangan niya. Hindi niya naman sa akin binigay. Tugon ng Ginoo. Namangha si Pan sa mga ikwento sa kanya ni Ling. Nagkaroon ito ng interes sa bagay na yon. Hanggang sa nagsimulang magtanong si Pan tungkol sa mga orasyon. Masaya naman si Ling na turuan ang binata. Habang tumatagal, mas natututo pa si Pan tungkol sa lihim na karunungan. Hindi nagtagal, natutunan ni Pan ang iba't ibang uri ng mutya, agimat, medalyon at anting-anting. Sa pagdaan ng mga panahon, nagtapos si Pan sa pag-aaral. Nakakuha pa ito ng mataas na karangalan. Tuwang-tuwa naman si Tatay Hil at Nanay Dina sa nakamit ng anak. Nang matapos ang pag-aaral, umuwi na si Pan ng probinsya. Niyakap ito ng mahigpit na mga magulang. Masaya kami sa pagdating mo, anak. Nagluto ang nanay mo ng paborito mong sopas. Bungad ni Tatay Hil. Kagad namang napangiti ang binata sa masiglang pagsalubong sa kanya ng ama. Pagkapasok sa loob ng tahanan, abalang-abala si Nanay Dina sa pag-ayos. Nay, nandito na po ako. Masaya po ako makakasama ko ulit kayo. Wika ni Pan. Nag-iyakan pa ang pamilya dahil sa nangungulila sila sa isa't isa. Matapos makapag-usap, dali-daling kumain si Pan at naalala nito ang tungkol sa mutya. Kaagad na nagtanong si Pan at nagulat naman si Tatay Hil sa tanong ng anak. Aba, sino naman ang nagsabi sa'yo niyan? Paano mo nalaman ang mga bagay na yan? Tanong ni Tatay Hil. Kitang-kita sa mukha ang labis na pagkagulat. Nabanggit lang po sa akin ni Kuya Lingtay. Nagtataka lang ako bakit hindi mo binanggit sa akin ang bagay na yun. Tugon ni Pan. Kasi anak, ayoko naman naguluhin pa ang pangarap mo. Tsaka nawala na din sa isipan ko ang bagay na yon. Nakatuon na lamang ang pansin ko sa inyo ng nanay mo. Wika ni Tatay Hil. Napatango na lamang si Pan sa sinabi ng ama. Tay, nasa na po yung mutyang tangan mo? Tanong ng binata. Wala na, anak. Itinapon ko na yung para mapakinabangan ng iba. Tugon ni Tatay Hil. Matapos ang huling tanong ay hindi na nagsalita pa ang binata. Sa pagdaan ng mga araw, nagsimula si Pan na maghanap ng trabaho at nakuha ito sa isang kumpanya sa bayan. Kaya naman pinahinto na ng binata ang mga magulang sa pagtatrabaho. Kagaya ng sinabi nito noong bata pa lamang. Ayaw pa sana ng mga magulang na huminto. Ngunit wala na silang nagawa pa dahil nagpumilit ang binata. Nagsimulang gumanda ang buhay ng pamilya. Kung noon ay barong-barong lamang ang kanilang tahanan. Napagawa ni Pan ang kanilang bahay.
Sementado na ito. Labis na pasasalamat ang natanggap ni Pan mula sa mga magulang. Dati, pangarap lang natin na maipagawa itong bahay natin. Ngayon natupad na. Salamat anak. Kung hindi dahil sa'yo, hindi natin makakamit ang bagay na ito. Wika ni Nanay Dina. Napangiti naman si Pan at sinabing, tinutupad ko lang naman po yung pangako ko sa inyo ni tatay eh. At isa pa, binabalik ko lang po ang lahat ng pagsisikap at pagod nyo noon. Tugon ng binata. Nag-iyakan ang mga ito lalo na si Tatay Hill. Salamat anak. Tinupad mo ang pangarap natin. Ipinagmamalaki kita. Sana noong kabataan ko, kagaya kita. Kaso gala ang tatay eh. Wika ni Tatay Hill. Hindi naman po yun mahalaga tay. Dahil para sa akin, ikaw ang pinakamatalino at masipag na tatay sa lahat. Dahil hindi ka man po nakapagtapos sa pag-aaral, hindi mo naman po kami pinabayaan ni nanay eh. Tugon ni Pan. Nagyakapan ang mga ito at matapos ang pag-uusap na yon, kumain sa labas ang mga ito. Masaya na ang buhay ng pamilya at wala nang mahihiling pa si Pan kundi ang magkaroon ng kapareha sa buhay. Dito naman niya nakilala ang dayong si Natalia. Magandang dalaga at masipag sa buhay. Katrabaho ito ni Pan sa kumpanya. At nung una pa lamang nakita ng binata si Natalia, nabihag na nito ang puso ni Pan. Labis na saya ang naramdaman ng binata dahil pakiramdam niya, sa wakas ay nahanap na niya ang mapapang asawa. Ngunit ang problema, torpe ang binata. Kahit na lumapit o ngumiti man lamang kay Natalia, hindi magawa nito dahil nahihiya siya. Ngunit isang araw, bigla na lang lumapit si Natalia kay Pan at nagpakilala. Magandang araw sa iyo. Ako nga pala si Natalia. Madalas kitang mapansin dito sa trabaho eh. Kaso, nahihiya akong lumapit sa iyo. Kasi mukha kang masungit eh. Wika ni Natalia. Napangiti naman si Pan at nilahad ang kamay. Ako nga pala si Pan. Masaya din ako makilala ka pero hindi ako masungit no. Paglilinaw lang. Wika ni Pan. Ganun ba? Naku, pasensya ka na ha. Akala ko talaga masungit ka at hindi namamansin. Tugon ni Natalia. Naku, hindi naman ako ganun eh. Sadyang nahihiya lang talaga ako sa'yo kasi napakaganda mo tapos angat pa yung posisyon mo sa akin. Kaya naman nananahimik na lang ako. Muling wika ng binata. Napangiti naman si Natalia sa sinabi nito. Bahagyang namula ang pisngi. Simula ng araw na yon, palagi nang magkasama ang dalawa. Kalaunan ay niligawan ni Pan si Natalia. Sinagot naman siya nito. Kaagad namang pinakilala ni Pan ang kasintahan sa mga magulang. Magandang araw po sa inyo. Masaya po ako makilala kayo. Wika ni Natalia. Sabay mano sa mga magulang ng nobyo. Napakabait na bata. Madalas kang maikwento sa amin ni Pan. Masaya kami na sa wakas. Nakilala ka namin ng personal, iha. Tugon ni Tatay Hill. Napangiti naman si Pan dahil nakita niya ang saya sa mata ng mga magulang.
Magpakasal na kagad kayo. Tapos bigyan niyo na kami ng apo. Wika ni Nanay Dina. Natawa naman si Natalia sa sinabi ng binan. Naku, wag po muna. Madami pa po kaming gustong gawin ni Pan eh. Siguro kapag handa na kami at may ipon na saka lang po kami magpapakasal. Sa ngayon po, gusto muna naming sulitin ang mga araw na kasama pa namin ang isa't isa. Tugon ni Natalia. Maganda yung ganyan. Huwag kayo magmadali. Dahil mga bata pa naman kayo. Pagsaya kayo. Gawin ang lahat ng gusto nyong gawin at kapag handa na kayo, di doon na kayo magpakasal. Wika ni Tatay Hil. Sa bagay, hayaan nyo na muna ang sinabi ko. Nga pala, taga rito ka ba talaga sa Mindoro, Natalia? Tanong ni Nanay Dina. Naku, hindi po. Lumaki po ako sa pader ng tatay ko sa Kapis eh. Pero lilinawin ko lang po hindi ako aswang. Palagi kasing iniisip ng mga tao, kapag galing sa Kapis aswang kagad eh. Tugon ni Natalia. Ganun ba? Wala namang kaso yon. O bueno, kumain na kayo at may hinanda kaming kaunting salo-salo. Tugon ni Tatay Hil. Nagsimula ng kumain ang mga ito at matapos ang ilang oras ay nagpaalam na si Natalia sa mga magulang ng binata. Naging masaya ang mga ito sa kanilang napag-usapan at sa mainit na pagtanggap ng pamilya ni Pan sa dalaga. Makalipas ang isang linggo, bigla na lamang nagbago ang pakikitungo ni Natalia sa binata. Para bang iniiwasan siya nito. Uy Nat, iniiwasan mo ba ako? Napansin ko na hindi mo na ako kinikibo Wika ni Pan. Dito na lumapit sa kanila si Nathan, ang isa sa pinakahambog na katrabaho ni Pan. Hindi mo ba naiintindihan Iniiwasan ka na ni Natalia. Kasi ayaw na niya sa'yo. Dahil kami na ulit. Wika ni Nathan. Nagulat naman si Pan sa sinabi ng lalaki sa kanya. Anong ibig niyang sabihin Nat? Diba tayo? Tanong ni Pan. Ngunit hindi na sumagot pa ang dalaga. Sobrang nasaktan ang binata sa nangyari. Ngunit dahil magaling na trabahador si Pan, umangat ang posisyon nito sa trabaho. Kaya naman nagalit sa kanya si Nathan. Si Nathan ay isang dayo sa lugar nila Pan kagaya ni Natalia. Magkasintahan noon si Nathan at Natalia. Pero nagkahiwalay na ang mga ito. Hindi na lamang nagpaapekto si Pan sa nangyari sa kanila ni Natalia. Ngunit isang pangyayari ang labis na kinalungkot ng binata. Matapos ang trabaho, nakasalubong ni Pan si Nathan sa daan at galit na galit ito. Alam mo, lahat na lang inagaw mo sa akin Una si Natalia. Kahit kami pa, ikaw pa din ang mahal niya. Tapos ngayon, pati naman yung posisyon na gusto ko, kinuha mo. Kaya naman babawi ako sa'yo. Hintayin mo lang ang ganti ko Banta ni Nathan. Hindi naman ito pinansin ni Pan. Umuwi na lamang ito sa tahanan. Pagkarating, naabutan ni Pan ang ina na nakahiga sa kama. Tay, ano pong nangyari kay nanay? Bakit nakahiga lang po siya? May sakit po ba si nanay? Tanong ni Pan. Matapos magmano-sama.
Medyo masama daw ang pakiramdam ng nanay mo. Hayaan mo, ako na ang bahala sa kanya. Tugon ni Tatay Hil. Magpatingin ka na po kaya sa doktor, Nay. Naaalarma na po ako sa pabalik-balik mong sakit eh. Wika ng binata. Sige anak, bukas pupunta kami ng tatay mo. Kaya huwag ka na mag-alala pa sa akin. Tugon ni Nanay Dina. Alam mo naman po na ikaw lang ang iniisip ko. Kayo ni tatay. Wika ni Pan. Nakita naman ni Hil ang lungkot sa mata ng anak. Kaya kinamusta niya ito. Ikaw ba anak? Kamusta ka? Nabalitaan namin ang nangyari sa inyo ni Natalia. Hindi ka na lang namin kinausap ng nanay mo dahil ayaw namin na pangunahan ka. Tanong ni Tatay Hil. Kahit masakit, pinilit lamang ngumiti ng binata. Masakit po, pero kinakaya ko naman po eh. Ramdam ko naman po na palagi kayo nandyan para sa akin. Tugon ni Pan. Iwanan ka man ng lahat anak. Nandito lang kami ng tatay mo para sa'yo. Hindi ka namin papabayaan. Kaya kung kailangan mo ng masasandalan, nandito lang kami ng tatay mo para sa'yo. Tugon ni Nanay Dina. Hinagka nito ang anak at naiyak naman ang binata. Hindi man ako sinerte sa kasintahan. Mapalad naman ako eh. Biniyayaan ako ng Diyos na magulang na walang kapantay. Wika ni Pan. Matapos ang pag-uusap ng pamilya, sabay-sabay nang naghapunan ang mga ito. At pagkatapos ay nagpahinga. Hanggang sa kinabukasan, nagising na lamang si Pan sa sigaw ng ama. Dina, mahal, pakiusap, gumising ka. Huwag mo kaming iwanan ng anak natin. Wika ni Tatay Hil. Para bang nagblangko ang isipan ng binata. Nakita niya ang napakaraming tao sa paligid. May mga doktor at ambulansya habang ang ama naman umiiyak hawak-hawak ang kamay ng ina na wala ng buhay. Tay, ano po bang nangyari? Nay, gising na po. Umaga na ho. Wika ni Pan. Pilit nitong ginigising ang ina. Kagad namang sinakay ng ambulansya ang katawan ni Nanay Dina. Nanlambot ang mga tuhod ng binata at napaluhod na lamang ito. Naging mabilis ang mga pangyayari sa pamilya ni Pan. Hindi pa rin makapaniwala ang mag-ama. Dahil kausap pa nila si Nanay Dina kagabi at malakas pa ito. Pagkarating ng lamay ni Nanay Dina, hindi magawang lumapit ni Pan sa kabaong ng ina. Hindi pa rin niya matanggap ang mga nangyari sa buhay. Dumalaw naman ang ibang katrabaho ni Pan. At nang mailibing si Nanay Dina, bumalik sa trabaho si Pan. Kahit masakit pa ang mga nangyari. Hanggang sa isang araw, habang palabas ng trabaho ay nakasalubong ni Pan si Nathan. Ngumisi pa ito sa binata at bumulong. Anong pakiramdam na mawala ng mahal sa buhay? Masakit hindi ba? Hindi pa ako tapos sa'yo. Wika ni Nathan. Hindi na napigilan ni Pan ang sarili.
Kaagad na inundayan ng suntok si Nathan. Dali-dali namang inawat ang mga ito ng kanilang kasamahan. Insultuhin mo na ako. Huwag mo lang idamay ang pamilya ko. Magkaroon ka naman ng konsiderasyon. Wika ni Pan. Magsisisi ka't kinalaban mo ako. Kagaya ng sinabi ko, kukunin ko ang lahat ng meron ka. Tugon ni Nathan. Sa halip na patulan, umalis na lamang si Pan. Makalipas ang isang buwan, nagkasakit na din si Tatay Hill. Sakto naman na dumalaw ang kaibigan nito na si Ning. Nagulat pa ang Ginoo nang malaman na pumanaw na si Nanay Dina. Nangamba ito nang makita ang kalagayan ng kaibigan. Pare, hindi lang basta sakit ang meron ka. Kinukulam ka pare. Wika ni Ling. Nagulat naman si Pan sa narinig. Sumagi sa isipan ang sinabi maging ang banta ni Nathan. Kaya naman sumingit na ito sa usapan. Kuya Ling, pwede mo po bang tawasin si tatay? Sa tingin ko po tama kayo eh. Wika ni Pan. Napakunot ang noo ni Ling sa sinabi ng binata. Paano mo namang nasabi na maaaring tama ako? Bakit? May nakaaway ka ba? Tanong ni Ling. Kaagad namang napayuko si Pan at tumango. Nagbanta sa akin yung isa kong katrabaho na kukunin daw niya ang lahat ng meron ako eh. Yung mga nagpapasaya sa akin. Nung sinabi niya yun, namatay si nanay. Tapos ngayon naman si tatay may sakit. Kaya hindi ko maiwasan na mapaisip eh. Baka tinutuon niya yung banta niya sa akin. Tugon ni Pan. Kung ganun, pwede nga na ang nagbanta sa'yo ang kumulam kay Hill. Bueno, malalaman ko naman kung sinong may gawa nito at kung may kinalaman ba siya sa pagkamatay ng nanay mo. Muling wika ni Ling. Kaagad itong nag-usal ng orasyon. Hinawakan ang ulo ng kaibigan. Ilang sandali pa ang lumipas ay bigla na lamang nagsalita si Tatay Hill. Iba na ang boses nito. Ngunit kaagad naman itong nakilala ni Pan. Ang lakas din naman ng loob niyong kalabanin ako. Ano Pan? Handa ka na bang maubos ang mga mahal mo sa buhay? Tanong ng nakasanib kay Tatay Hill. Walang hiya ka, Nathan. Kapag nakita kita, papatayin kitang hayop ka. Tugon ni Nathan. Alisin mo ang sumpang nilagay mo sa kaibigan ko. O tutugisin kita para patayin. Banta ni Ling. Ngunit tumawa lamang si Tatay Hill na tila demonyo. Dito na nawala ng malay ang ama. Mukhang wala siyang balak na alisin ang sumpang nilagay niya kay tatay ah. Wika ni Pan. Huwag kang mag-alala. Isasama kita. Tutugisin natin ang mangkukulam na yon. Tutal may karunungan ka naman sa pakikipaglaban. Tugon ni Ling. Matapos ang pag-uusap na yon ng dalawa, hinanda ni Pan ang sarili. Kinabukasan ng pumasok ito ay nabalitaan na lang niya na wala na sa trabaho si Nathan at pumanaw na si Natalia. Umugong pa ang balitang pinatay ni Nathan ang dalaga. Ngunit hindi na yon pinansin pa ni Pan dahil nais lamang niyang mailigtas ang ama.
Sa tulong ng mutya ni Ling, kaagad niyang natukoy ang kinaroroonan ni Nathan. Hindi na nagsayang pa ng oras ang dalawa dahil alam ni Ling. Minamadali na ni Nathan ang pagpatay kay Tatay Hill. Kaagad namang narating ng dalawa ang kuta na pinagtataguan ni Nathan. Napakagaling niyo. Nahanap niyo ko. Ano nang balak niya? Papatayin ako. Wika ni Nathan. Nakangisi pa ito na tila nang iinsulto sa dalawa. Nag-usal ng orasyon si Ling at napaluhod si Nathan. Masyado ka ng madaldal. Kaya naman, dapat lang napatahimikin ko ang bibig mo. Wika ni Ling. Hindi naman nakapagpigil si Pan. Sinakal ang aswang at sinabing, wala akong ginagawang masama sa iyo. Pero ikaw, sobra-sobra ka na. Hindi ako papayag na pati si tatay. Kunin mo sa akin. Wika ni Pan. Ikaw naman ang nauna, di ba? Kaya tinatapos ko lang ang nasimulan mo. Tugon ni Nathan. Ako? Wala akong kasalanan sa'yo. Hindi ko nga alam yung tungkol sa inyo ni Natalia eh. At kung naging kami man, pinagsisisihan kong minahal ko siya. Dahil ang babaeng yun ang sumira sa masaya kong pamilya. Wika ng binata. Wala akong pake. Ang gusto ko lang, maging miserable ang buhay mo. Tugon ni Nathan. Nagpalit ito ng anyo. Kinalmot ang pisngi ni Pan. Kaagad namang kumilos si Ling at sinuntok ang aswang. Inggitero ka kamo. Hindi mo lang kayang tanggapin na nahigitang ka ni Pan. Kaya gusto mo na maging miserable din ang buhay niya kagaya sa iyo. Wika ni Ling. Nagsimulang maglaban ang dalawa. Kahit malakas si Ling ay hindi nito magawang matalo ang aswang. Sumugod si Ling para saksakin si Nathan. Pero nahawakan siya nito sa leeg at kagad inundaya ng malakas na suntok. Hindi pa doon nakontento si Nathan. Dahil akmang dudukutin nito ang puso ni Ling. Kumilos na ang binata. Kinuha ang itak at nag-orasyon. Walang pag-aalinlangang tinaga nito ang ulo ng aswang. Sumirit ang dugo ni Nathan. Dahil sa pagkabigla ay nabitawan pa ni Pan ang hawak na itak. Kuya Ling, nakapatay po ako. Hindi ko sinasadya, nabigla lang po ako. Wika ni Pan. Kaagad namang nilapitan ni Ling ang binata at tinapik. Wala kang kasalanan. Tsaka wala din makakaalam na mga nangyari. Ang mahalaga, naging maayos na ang lahat. Tugon ni Ling. Matapos ang lahat ng yon, nakita nila ang iba't ibang larawan ng mga taong kinulam ni Nathan. Kasama na ang mga magulang ni Pan at ang dating kasintahang si Natalia. Nagpa siya nang umuwi ang dalawa sa tahanan. Nakita ni Pan na maayos na ang kalagayan ng ama. Lubos naman ang pasasalamat nito kay Ling. Nagpalipas lamang si Ling ng 1 linggo sa lugar. Matapos yon ay umuwi na ito sa Maynila. Hanggang sa lumipas ang mga araw, buwan at taon. Hanggang sa nakilala ni Pan ang mapapang asawa. Nagkaroon sila ng 3 anak at namuhay ng payapa. Magpasa hanggang ngayon,
na ibabahagi pa rin ni Pan ang mga karanasan nang minsang makasagupa ang dayong aswang. Nagpapasalamat nga po pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang po sa kwentong ito iba talaga ang naidudulot ng inggit sa isang tao. Nabubulagan ng mga ito. Hindi na nila alam ang kanilang ginagawa. Ang mas mahalaga lang sa kanila, mahila kanila pababa at maging miserable ang buhay mo kagaya nila. Kaya muli, nagpapasalamat po ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyo pong pakinggan at suportahan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.